Ilang oras matapos ihayag ni Vice President Sara Duterte ang plano niyang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028, formal namang inihain sa Kamara ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Ngunit ayon sa ilang mambabatas, hindi ito pipigil o magpapahina sa proseso dahil ang batayan o mano ay ebidensya, hindi eleksyon. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. Do you swear that Pasado 6:00 kagabi nang may maghain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Kasunod ito ng nauna niyang anunsyo na siya ay tatakbo sa pagkapangulo sa susunod na national elections. Sentro nito ang umano'y maling paggamit ng mahigit 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Kabilang ang mabilis na pag-liquidate ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw noong December 2022. Pati na rin ang mga COA disallowances na umabot sa 73.2 million pesos. Inihain ang complaint ng abogadong si Nathaniel Cabrera at inendorso ni na House Deputy Speaker Paulo Ortega V at Manila 6th District Representative Benny Abante. Ayon kay Ortega, may kukonsidera ng constitutional concern ang bigong pag-disclose ni VP Sara ng kanyang salin. Nabanggit din niya ang sworn affidavit ng umano'y bagman ng bise na si Ramil Madriaga. Ayon kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, nakikita niya ang maagang pag-anunsyo ng presidential bid bilang isang preemptive strike sa harap ng nakaambang impeachment proceedings. Preemptive talaga yan. And then strategy in the sense na, ang yung narrative nila, we can already foresee, ang kanilang narrative would be, this is being done to me because I'm running for the president. Naniniwala si De Lima na hindi maaaring maging panangga ang 2028 elections laban sa konstitusyonal na pananagutan. He's sending a signal here to some members of the House of Representatives na ingat kayo dyan, dahan-dahan kayo dyan, dahil nga, baka ako nga ang maging Pangulo. So just because nag-announce siya, hihinto na lang ba? Ano na yung usapin ng accountability? Kumpiyansa naman ang Makabayan Bloc na naghain ng ikatlong impeachment complaint laban sa bise na may sapat na ebidensya upang magpatuloy ang impeachment proceedings. Ito yung challenge sa mga mambabatas natin. May insulation ba ang mga processes na nakasaad sa konstitusyon na dapat hindi naman nasasawsawan ng mga higher political ambitions? No? Challenge po yun sa mga iba't ibang mambabatas natin na i-practice. No? Tiniyak naman ni Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na hindi maaapektuhan ang proseso ng pagdinig. I can assure you that as far as the Committee on Justice is concerned, the chairman and its members will be objective in hearing and deliberating the impeachment complaints based on the Constitution. Para sa ilang kongresista, ang pagtakbo sa 2028 ay hindi immunity laban sa impeachment dahil hindi ratings o political wins ang magiging batayan, kundi ang lakas ng ebidensya. Ako, si Mario Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.